Totoo po ba, isa sa mga hindi mawawala sa kwento ng 2025 natin, yung ang dami-dami nating dinaanang laban sa buhay. Totoo po ba yan? At hindi man tayo, minsan, yung ating mga mahal sa buhay. Totoo po ba yan? Kung hindi man ikaw yung dumaan sa isang matinding laban, minsan, yung anak mo ang tumaan sa matinding laban. Kung hindi man yung pamilya mo, yung anak ng pamilya mo ang dumaan sa matinding laban. Kung hindi man ikaw yung nagkasakit, minsan, yung anak mo naman ang dinaanan ng sakit. At minsan, kung hindi man ikaw yung dumaan sa matinding laban ng paglilingkod, yun namang mga mahal mo sa buhay ang dumaan sa isang matinding laban ng paglilingkod sa buhay. Sino po aminado? Itong 2025, may mga naging laban ka sa pera na hindi madali. Totoo ba yan? Sino aminado? Naranasan niya yung akala niya hindi papayagan ng Diyos na iparana sa iyo pagdating doon sa usapin ng pera. At sino po aminado? Itong 2025 na ito, may mga naging laban ka sa iyong relasyon o sa relasyon ng iyong mga mahal sa buhay na pinayagan ng Diyos, hindi madali, pero pinayagan ng Diyos. And at the same time, maging doon sa issue o sa area ng ating kalusugan, may mga pagkakataon na pinayagan ng Diyos na makaranas tayo ng matinding laban doon sa area na yun ng ating buhay. Hindi siya madali, pero pinayagan lahat ng Diyos. Ganun din doon sa ating pong paglilingkod. Hindi siya madali, yung mga naging laban natin, pero lahat pinayagan ng Panginoon. What does it mean? Ito po ang totoo. Mahirap man tanggapin, pero marami talaga tayong laban sa buhay, pinayagan ni Lord na daanan mo. Ito po ang totoo. Mahirap man tanggapin, pero marami talagang laban na dumating, hindi natin napili eh. Totoo ba yan? Yung mga laban na dumating sa buhay mo, hindi mo naman napili yun eh. Pero pinayagan ng Diyos. Yung mga laban na dumating sa buhay ng anak mo, hindi mo naman napili yun eh. Pero pinayagan ng Diyos. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit nga ba hindi natin dapat sinusukuan yung mga laban na pinayagan ng Diyos? Sino po naniniwala? Hindi naman natin dapat talaga sukuan yan eh. Kahit na hanggang ngayon, nandoon ka pa rin sa pace na yon ng journey mo na ang tindi pa rin ang laban mo. Alam niyo po, may ilang mga dahilan o merong mga kadahilanan bakit may mga laban tayo sa buhay na hindi natin dapat sinusukuan. Ito man ay sa pera, ito man ay sa iyong relasyon, ito man ay sa iyong kalusugan, o maging sa iyong paglilingkod. Alam niyo po, isa sa mga unang dahilan nun, yung lahat ng laban sa journey natin, nasukat na yun ng Diyos bago pa dumating sa buhay mo. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka padadala ng laban sa pera ng Panginoon na hindi mo kakayanin. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Ang Panginoon, hindi kanya bibigyan ng isang laban pagdating sa usapin ng financial na alam ng Diyos na hindi mo kakayanin. Ang dadalin lang niya o papayagan lang niya yung alam niya na kaya mo, na alam niya maipapanalo mo. At sino po naniniwala, hindi ka dadalan ng Diyos o hindi ka dadalin ng Diyos sa isang laban sa iyong relasyon na hindi mo kakayanin. Alam ng Diyos na yung laban na yon na pinayagan niya, kaya mo. And at the same time, hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang laban sa iyong kalusugan na alam ng Diyos na hindi mo kakayanin. Kaya niya pinayagan yon, alam ng Diyos, kilala ka ng Diyos, at alam ng Diyos kakayanin mo yon. Maging sa area ng ating paglilingkod, hindi ka basta-basta dadalhin ng Diyos sa isang laban sa iyong ministry, sa iyong pagsiserve, ng alam ng Diyos na hindi mo maipapanalo. Lahat lang ng alam ng Diyos na maipapanalo mo, iyon yung dadalin ng Diyos na laban sa buhay mo. Alam niyo po, anong pinapakita nito? May limitasyon, may hangganan ang bawat laban sa pera na papayagan ng Diyos sa buhay mo. Na yung akala mo, parang ang taas-taas, parang ang hirap-hirap ng laban na hinaharap mo ngayon sa pera mo, pero isang reality na dapat hindi mo nakakalimutan, laging may hangganan, laging may limitasyon ang laban na dinadala o pinapayagan ng Diyos sa buhay mo.
Lahat ng hinaharap mong laban ngayon sa pera, tandaan mo, may limitasyon yon, may hangganan yon. Lahat ng hinaharap mong laban ngayon sa buhay mo, sa marriage mo, sa relasyon mo, merong hangganan yon, merong limitasyon yon. Maging sa iyong kalusugan, merong hangganan yon. Maging sa iyong paglilingkod, merong hangganan, merong limitasyon. Lahat ng pinayagan ng Diyos na laban sa journey mo. Alam niyo po, pag hindi mo nakakayanin, tandaan nyo, ang isang laban, hindi ibibigay yun ng Diyos sa iyo. Malinaw sa Diyos. Bakit pinayagan niya yung laban na yun sa buhay mo? Kasi alam ng Diyos, kakayanin mo yon. Pansinin nyo, sabi sa 1 Corinthians 10:30, tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sino po aminado? Bago dumating ang isang problema sa pera mo before, akala mo hindi mo kakayanin, pero ngayon pinatunayan ng Diyos sa iyo, kaya mo pala. At yung mga dumaan sa mga matitinding problema sa relasyon, napansin nyo, akala mo nung first day, hindi mo kakayanin eh. Parang gusto mo nang sumuko eh. Pero ngayon, mas maganda ka pa kesa doon sa panahon na pinagpapalit ka. Napansin nyo yan? Alam niyo po, before, akala natin, doon sa mga first day ng problema natin, hindi natin kaya eh. Akala natin, hindi natin matatawid. Pero, dahil mas kilala tayo ng Diyos, nakita mo ngayon, nakatawid ka doon sa mga pinagdaanan mo. Alam niyo po, hindi naman sasabihin ng Panginoon na hindi niya tayo dadala ng isang bagay na hindi natin kakayanin kung hindi tutuparin yun ng Diyos sa buhay mo. Tapat, ang sabi nga sa ating binasa, tapat ang Diyos eh. Alam niya yung hangganan ng kakayanan mo. Alam ng Diyos yung limitasyon ng kakayanan mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Sa case ng mga Israelites, malinaw sa Panginoon, dito po sa Joshua chapter 8, verse 1, malinaw na malinaw sa Panginoon eh. Alam niyo po, malinaw sa Diyos, maipapalalo nila yung laban dito sa Ai. Alam niyo po, dito sa kwentong ito, sino pamilyar doon? Sa kung saan yung kwentong ito, ipinakita ng Panginoon na bagamat may mga setbacks, pero at the end of the day, dahil sinabi ng Diyos na magtatagumpay sila, nagtagumpay sila. Alam niyo po, malinaw sa Diyos, maipapanalo nila ang laban. Malinaw sa Diyos, hindi niya isusugo sa isang laban ang kanyang mga anak nang ipapatalo lang sila ng Diyos. The same concept sa laban na meron ka ngayon sa pera. Maniwala ka, hindi ka ipapatalo ng Diyos sa laban na meron ka ngayon. The same concept sa laban na meron ka ngayon, sa relasyon mo, sa marriage mo, alam ng Diyos, maniwala ka, hindi ka basta-basta ipapatalo ng Diyos sa laban mo. Maging sa kalusugan o sa sakit na meron ka ngayon, kung meron ka mang dinadaan ng sakit, malinaw sa Diyos, hindi ka ipapatalo ng Diyos. Maging sa paglilingkod mo, kung may hinaharap ka mang laban ngayon sa iyong ministry, sa iyong paglilingkod, alam ng Diyos, malinaw sa Diyos, hindi kanya basta-basta ipapatalo. Ikalawa, lahat ng laban sa journey natin, laging may nakahandang pintuan ng Diyos palabas. Sino po naniniwala? Bago pa magsimula, ang laban mo sa pera, meron nang nakahandang pintuan ng Diyos palabas sa laban na yan. Totoo ba yan? Bago pa nagsimula yung laban mo sa iyong marriage, sa iyong relasyon, meron nang nakahandang pintuan ng Diyos paano ka lalabas diyan. Maging sa iyong sakit, alam na ng Diyos kung paano ka lalabas diyan sa sakit na yan, sa laban na meron ka sa iyong kalusugan, maging sa iyong paglilingkod, bago pa dumating yung laban na yan, naihanda na ng Diyos yung pintuan palabas. Hindi ka hahayaan ng Diyos na makukulong dun sa laban na yan. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mag-i-stay ka habang buhay na nandiyan sa laban na yan. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit may mga natalo sa laban na meron sila? Totoo po ba? May mga tao
Sa halip na maipanalo, sa halip na panghawakan yung pangako ng Diyos, natalo sa laban. Ang tanong, bakit may mga tao hindi makalabas-labat o makalabas-labas doon sa exit point ng kanilang battle sa buhay? Alam niyo po ang sagot? Mayroong mga tao, pinili na lang nilang mag-stay ng talunan. Totoo po ba yan? May mga tao, pinili na lang na huwag lumabas doon sa exit point ng kanilang journey. Pero ang Diyos, kung siya ang pamimiliin, lagi niyang pipiliin na ipanalo mo lahat ng laban meron ka sa buhay mo. Kung ang Diyos ang pamimiliin, ang gugustuhin ng Panginoon, ipanalo mo yung laban mo sa pera na meron ka. Kung ang Diyos ang pamimiliin, ang gugustuhin ng Diyos, ipanalo mo yung laban na meron ka sa relasyon mo. Kung ang Diyos ang pamimiliin, ang pipiliin niya, ipanalo mo yung laban sa sakit na meron ka. At kung ang Diyos ang pamimiliin, ang gugustuhin niya, ipanalo mo yung laban na meron ka sa paglilingkod mo. Kasi nga ito ang totoo. Hindi maglalagay ang Diyos ng exit door sa iyong problema sa pera kung hindi niya gugustuhin makawala ka sa pera o sa problema sa pera. Hindi siya maglalagay ng exit point sa iyong relasyon, sa iyong problema, sa iyong marriage, sa iyong relasyon, sa iyong problema sa kalusugan, sa iyong problema sa paglilingkod, kung hindi gusto ng Diyos na makalabas ka doon. Now, ang tanong dito, bakit ba tayo, o paano nga ba tayo makakasiguro na kasama ang pamilya natin, hindi lang yung sarili natin, tatapusin ng Diyos yung laban natin ngayong 2025 na mananagumpay tayo. Sino po naniniwala? Kayang tapusin ng Diyos yung journey mo ngayong 2025 na mananagumpay ka. Saan mang areas ng buhay mo yan, sa pera, sa relasyon, sa marriage, sa iyong kalusugan, or even doon sa iyong pagsiserve. Alam niyo po, unang-una para makasiguro tayo na maipapanalo natin yung laban bago matapos ang 2025, never underestimate the high cost of sin. Sabi doon sa chapter 7 ng Joshua verse 1, ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Achan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Sera, sa lipi ni Huda ay kumuha ng mga itinalagang bagay, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Pansinin niyo. Pwedeng itanong ng marami, bakit sa Achan lang ang nagkamali, nadamay ang buong angkan niya? Bakit sa Achan lang ang nagkamali, nadamay ang buong bayan? Kasi nga, doon sa paglaban nila, during o before, nung paglusob nila sa Ai, nangyari na to eh. At dahil doon, 36 na mga Israelita ang namatay doon sa labanan. Remember, ito pong siyudad ng Ai, mas maliit kumpara doon sa city ng Jericho. At yung Jericho, natalo nila. Alam niyo po, bakit si Achan lang ang nagkamali? Nadamay ang angkan niya. Nadamay ang buong bayan. Ang sagot po, during their time, it was a common, yung tinatawag na communal responsibility. Meaning, yung buong komunidad, responsable sila sa akto ng isang member ng community. In fact, it was reflected in other legal code of their time. Nandoon sa mga legal code nila yung bagay na yon o yung batas na yon, yung code na yon. Kaya nga, yung pagkakamali ni Achan, hindi lang ang kanya ang nagsuffer, kundi yung buong komunidad nila. Now, ang tanong, anong kinalaman nito sa journey ng ating pamilya at ng ating laban ng ating pamilya? Una,
Ang pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya, pwedeng magpahina sa katatagan ng pamilya. Totoo po ba yan? Alam niyo po, may mga pamilya, tatay lang ang nagkamali, pero buong pamilya nagsuffer. Totoo po ba yan? Yung tatay lang ang nagkamali, pero naapektuhan yung asawa, naapektuhan yung mga anak, naapektuhan yung buong sistema ng pamilya. May mga pamilya, nanay lang ang nagkamali, pero buong pamilya nagsuffer doon sa pagkakamali ng isang tao. Alam niyo po, ano pinapakita nito? The family is the most important community ng isang tao na tiyak maaapektuhan pag nagkamali, lalo na yung mga nasa itaas ng structure, which is yung tatay or yung nanay. May epekto sa buhay ng asawa, pagkakamali ng asawa. Totoo po ba yan? May epekto sa buhay ng mga anak, pagkakamali ng isang magulang. May epekto higit sa lahat sa katatagan ng pamilya ang pagkakamali ng isang magulang. Kaya nga bago tumapak doon sa pagkakamali, kung asawa ka, isipin mo muna ano magiging epekto nito sa asawa ko at sa mga anak ko. Bago ka tumapak sa pagkakamali, bago mo subukang magkamali, isipin mo muna kung magulang ka, ano magiging epekto nito sa mga anak ko, sa future ng mga anak ko. Paano nila ito dadalhin? Pagtatanda nila o pagkatanda nila, paano nila i-handle yung pagkakamali na yon? Alam niyo po, again, isa lang ang magkamali, pinahihina nito ang katatagan ng pamilya. Ikalawa, ang pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya pwedeng makaapekto, makapanakit sa ibang miyembro ng pamilya. Pansinin niyo po, sa pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya, hindi lang nalalagay sa alanganin ang katatagan ng pamilya, nagiiwan din ito ng malalim na sakit sa pamilya. Malalim na sugat na nagpapahiwalay sa ugnayan ng pamilya. Malalim na sugat na nagpapalamig sa relasyon ng pamilya. Malalim na sugat na nagpapabago sa kwento ng pamilya. Kasi tandaan niyo po, once na mayroong isang member ng pamilya na na-involve sa pagkakamali, hindi na parehas ang magiging kwento ng pamilya. Part na ng kwento ng pamilya ng kanilang journey na at one point ng kanilang journey, nasaktan sila. May nang iwan sa kanila, may nananakit sa kanila. Alam niyo po, kaya nga, bago natin hakbangan yung pagkakamali, isipin mo muna, gaano kalalim yung iiwang sakit nito sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Sa mga taong supposed to be, dapat ikaw yung protector. Sa mga taong supposed to be, para sa kanila, ikaw yung dapat nag-iingat sa kanila. Alam niyo po, ano pinapakita nito? May mga pamilya hindi nakatawid na buo matapos magkamali yung tatay. Totoo po ba yan? Isang malungkot na reality ng kwento ng pamilya. May mga nanay hindi nakatawid na buo matapos magkamali. O may mga pamilya hindi nakatawid na buo matapos magkamali yung nanay. Ang mas masakit, yung impact nito. May mga anak, itinawid nila yung sugat hanggang sa pagtanda nila. Na ang impact sa kanila, alam niyo po, sila man, nasira yung pamilya. Pansinin niyo, may mga lumalabas na pag-aaral na may mga anak na hiwalay sa kanilang asawa, kanilang partner, hindi dahil may problema doon, kung hindi dahil hindi pa pala galing doon sa pinanggalingang sakit ng mismong pamilya niya. Alam niyo po, yung mga anak na nauwi din yung marriage sa hiwalayan, hindi pala gumaling yung sugat na dinala sa kanila ng mga magulang niya. Alam niyo po, ang tawag dito,
pag hindi gumagaling yung sugat na dinala nila hanggang sa kanilang pagpapamilya, unsafe message. Meron silang tinatawag na unsafe message, mensahe na hindi rin siya sure kung mag-i-stay na buo yung pamilyang bubuuin niya. Mensahe na hindi rin siya sure kung hindi rin ba siya sasaktan ng pamilyang bubuuin niya. Ganun ka-importante na hindi dapat minamaliit ang pwedeng idulot ng pagkakamali sa pamilya. Kasi nga, nag-iiwan ito sa kanila nung tinatawag na unsafe message na meron silang nakatagong takot na baka yung bubuin kong pamilya hindi rin manatiling buo. Baka yung bubuin kong pamilya saktan din ako. Kaya nga, minsan, kahit walang masyadong malalim na dahilan na uwi sa hiwalayan simply because hindi sila gumaling dun sa nakaraang sugat galing sa kanilang mga magulang. So, ikalawa, paano tayo makakasiguro na dapat maitatawid natin ng tagumpay ang 2025? Never underestimate the high cost of self-reliance. Huwag mo lang i-underestimate yung kayang gawin ng kasalanan sa pamilya mo. Kung hindi, never underestimate the high cost of self-reliance. Totoo ba? Maraming tao nabigo sa kanilang journey, hindi dahil kinulang ng tiwala sa sarili, kung hindi sumobra tiwala sa sarili. Totoo ba yan? Etong mga Israelites dito sa kwento, sa chapter 7, verses 2 to 5, ang sabi doon, Wag ka nang magpadala ng marami, sabi nila kay Joshua Kasi kokonti lang naman yung mga tao doon sa bayan o sa siyudad ng Ai. Yun yung sabi nila kay Joshua. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Ano tinuturo nito? Una, madalas, yung pinakamalaking hadlang sa tagumpay natin, yung nakaraang tagumpay natin. Etong mga Israelites, kasi nga galing sila doon sa tagumpay nila laban sa Jericho. At malaking bayan malaking syudad itong Jericho na natalo nila. At dahil tiningnan nila na maliit lang na bayan itong Ai, ang sabi nila, wag na tayong magpadala doon ng marami o wag na natin ipadala ang buong bayan doon para makipaglaban. Alam niyo po, maraming tao kaya bumagsak ang kabuhayan, sobrang nagtiwala sa sariling kakayanan. Yung akala niya, kayang-kaya niya, nawala na yung tiwala sa Diyos, bigla, binagsak ng Diyos Sino po naniniwala? Sa isang iglap, kayang kunin ng Diyos, kahit gaano pa karami yung meron tayo. Alam niyo po, sa isang kisap mata, kahit gaano karami pa yung meron tayo, kayang bawiin lahat ng Diyos Meron pong mga tao, bumagsak ang kanilang pamilya, relasyon, dahil sobrang nagtiwala sa sarili. Yung akala niya, hindi niya kayang mahulog, pero nahulog sa tukso. Yung akala niya, kayang-kaya niya, pero hindi pala. Alam niyo po, yung pinakamadalas madaya ng kaaway, lalo na sa usapin ng infidelity, yung mga asawang ang tingin nila, sobrang faithful nila sa asawa nila. Yung ang tingin nila, hindi nila kayang magkamali. At sila yung pinakamadalas na dinadaya ng kaaway. Yung mga taong akala nila, hindi sila magkakamali. Alam niyo po, maraming tao kaya bumagsak sa sakit, yung sobrang nagtiwala sa sarili, yung kayang-kaya niya, ang lakas-lakas niya. Totoo ba? May mga tao, ang tingin sa sarili, sobrang lakas niya, yung kayang-kaya niya, yung nagkakaedad na, pero wala pa rin ingat sa mga kinakain Sino po rito yung ganon? Yung alam mo nang bawal na, pero kinakain mo pa rin Yung mga young pro natin, yung ang titikas, kung makainom ng mga energy drink, ang tikas. Akala nila, hindi magtatagal, matutusukan sila sa leeg. Alam niyo po,
Yung mga kabataan, kung makalaklak ng milk tea, kung alam lang nila yung mga sangkap noon, kung gaano kabilis sumira ng katawan. Alam niyo po, maraming mga nagkasakit, akala nila kayang-kaya nila. Yung akala nila hindi sila magkakasakit. At the same time, pagdating naman doon sa usapin ng pagsiserve, maraming mga bumagsak sa paglilingkod, yung akala nila, kayang-kaya nila ang ministry. Yung akala nila, ang galing-galing na nila, ang dami na nilang alam. Alam niyo po, maraming mga ibinagsak ang Panginoon sa ministry, yung ang taas-taas na nang narating nila sa ministry. Ang dami ng mga great men of God na bumagsak sa ministry. Kasi sobra nang nagtiwala sa kanilang mga sarili. Alam niyo po, tandaan natin, pag hindi ka naging maingat sa pag-handle sa mga nakaraang tagumpay mo, sa pera man yan, sa relasyon man yan, sa marriage, sa sakit man yan o sa kalusugan mo, at maging sa pagsaserve mo, one day, magugulat ka pa. Bumagsak na pala yung area na yun ng buhay mo. One day, magugulat ka pa. Walang-wala ka na pala. One day, magugulat ka pa. Sira na pala pamilya mo. May sakit ka na pala. At bagsak na pala ang pagsaserve mo. Alam niyo po, pag hindi tayo naging maingat sa mga area na yun ng buhay natin, pwedeng mawala yung dating tagumpay na meron tayo. Ikalawa, tandaan niyo po, ang totoong tagumpay galing sa lakas ng Diyos at hindi sa sariling lakas. Totoo ba yan? Sa tingin nyo, kailan nagsimula yung pagkatalo ng mga Israelita aside doon sa ginawa ni Achan? Alam niyo po, the moment na tiningnan nilang dahil sa bilang nila, kaya sila nagtagumpay. Pansinin nyo, sabi nila, wag na nating ipadala yung buong bayan dahil kakayanin na yon ng ilan sa atin. Parang ang sabi nila, mga 2,000-3,000 lang yung ipadala. Alam niyo po, hindi dahil sa dami o konti ng bilang nila, kaya sila nagtagumpay. Pinakita ng Panginoon sa kanila, hindi dahil madami kayo, hindi dahil konti kayo, kaya kayo nagtagumpay. Dahil tandaan niyo po, ang Diyos, sa kakaunti at sa marami, kaya tayong pagtagumpayan. Totoo ba yan? Yung mga Israelites, kaya sila bumagsak aside doon sa ginawa ni Achan. Tiningnan nila na kaya sila nagtagumpay dahil doon sa dami nila, dahil doon sa lakas nila bilang isang bayan. Again, sa Diyos, sa meron o sa walang-wala ka, kaya kang pagpalain ng Diyos eh. Totoo mo ba yan? Kayang muling ibangon ng Diyos yung kabuhayan mo sa meron o sa walang-wala ka. Sa Diyos, sa meron o sa walang-walang solusyon, na nakikita ka sa iyong relasyon, sa iyong marriage, sa iyong sakit, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kung gusto mo ng panibagong tagumpay, sa relasyon mo, sa kaperahan mo, sa sakit mo, sa ministry mo, tingnan mo kayang gawin ng Diyos at hindi yung kayang gawin ng sarili mo. Dapat, kung gusto mong maranasan yung totoong tagumpay sa kaperahan mo bago magtapos ang 2025, tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos doon sa kaperahan mo. Kalimutan mo na yung kaya mong gawin na pinanghawakan mo pero bumagsak ka pa rin eh. Ang tingnan mo na ngayon, yung kayang gawin ng Diyos. Kung gusto mong ma-restore, kung gusto mong maayos pa, ma-redeem pa yung relasyon mo, yung marriage mo, tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos at kalimutan mo na yung pinanghawakan mong galing mo. Kung gusto mo talagang gumaling, bago matapos ang 2025, tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos sa sakit mo at hindi yung kayang gawin mo. Gayon din sa issue ng iyong paglilingkod. Tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos sa ministry mo at hindi yung kayang gawin mo. Ikatlo,
for us to be able na makasiguro tayo na maitatawid natin, matatapos ang 2025 na tagumpay tayo sa iba't ibang areas ng ating journey, never underestimate the cost of disobedience. Doon po sa verse 12, ang sabi doon, wala dyan. By the way, sino po naniniwala? Hindi mo pwedeng ihiwalay sa tagumpay mo ang pagsunod sa Diyos. Totoo po ba yan? Hindi ka pwedeng magtagumpay nang nakahiwalay ka sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Sino po naniniwala? Hindi mo pwedeng puntahan ng tagumpay nang wala ang Diyos. Meaning, walang totoong tagumpay sa kabuhayan mo pag wala ang Diyos sa kabuhayan mo. Maniwala, walang totoong tagumpay sa relasyon mo sa marriage mo kung wala ang Diyos sa marriage mo. Walang totoong tagumpay sa kalusugan mo kung wala ang Diyos sa kalusugan mo. At walang totoong tagumpay sa paglilingkod mo kung wala ang Diyos sa ministry mo. Anong pinapakita rito ng Panginoon? Una, ang pagsama ng Diyos ngayon, hindi nangangahulugan ng pagsama pa rin niya bukas. Sabi doon sa, pansinin nyo, sabi doon sa verse 12, kaya yung mga anak ni Israel ay hindi makatatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway, sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ang sabi ng Panginoon, ako'y hindi nasasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Ano pinapakita rito? It's not about the forbidden things alone. Hindi lang dahil doon sa kinuha ni Achan, bakit galit na galit ang Diyos ayaw na silang samahan. Yung ginawa ni Achan, bunga na lang ng mas malaking ginawa nila, which is breaking the covenant. Iyon yung mas malalim na dahilan, bakit nagalit ang Diyos sa kanila at ang sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo sasamahan. What's the point? Ano mang bagay na hindi mo dapat gawin sa finances mo? Your finances cannot stand against the work of the enemy. Yung pag-hoard nung dapat mong ibalik sa Panginoon, yung pagbibigay doon sa mga sinasabi sa iyo ng Panginoon na bigyan mo, yung tamang paggamit ng ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na finances, na yaman. Alam niyo po, yung mga Israelites, sabi ng Panginoon, you cannot stand against your enemy. Kasi nga, merong something na hindi nila dapat ginawa. Ano mang hindi mo dapat ginagawa sa finances mo, hindi makakatayo ang finances mo sa gagawin ng kaaway sa finances mo. Ano mang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa marriage mo, your marriage cannot stand against the work of the enemy. Yung infidelity, yung pagtatago sa asawa, yung pagtataksil sa asawa, ano mang hindi mo dapat gawin sa marriage mo, sa relasyon mo, hindi makakatayo yan against the work of the enemy. Yung hindi mo dapat gawin sa katawan mo, hindi makakatayo yan against the work of the enemy. Yung mga dapat na hindi mo na ginagawa, hindi mo na dapat kinakain, hindi na dapat part ng lifestyle mo, pero ginagawa mo pa rin, your health cannot stand against the work of the enemy. At sa pagsaserve mo, tandaan nyo po, lalo na doon sa mga nag-commit na mga leaders, at sa mga magkukommit na mga workers natin, mga leaders natin, mga pastors, ano mang ginagawa mo na hindi mo na dapat gawin sa pagsaserve mo, your ministry cannot stand against the work of the enemy.
Yung binabaliwala mo lang, yung mga dapat nagpapalalim sa'yo, yung dapat nagpapatatag sa'yo, yung mga equipping na dapat pinupuntahan mo, yung mga gawain na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon pero pinababayaan mo, ginagawa mo lang kung kailan convenient sa'yo. Tandaan mo, one day magugulat ka pa. Naiwan ka na ng mga bagong generation sa ministry. At ang pinakamasakit, baka isang araw, wala ka nang nararamdaman na lungkot na wala ka sa gawain. Again, anumang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa paglilingkod mo, your ministry cannot stand against the work of the enemy. So dito, lagi niyo pong tatandaan, ang pagsama ng Diyos sa iyo ngayon, hindi nangangahulugan bukas, pagsama pa rin. Unless, tandaan niyo po, unless na walang disobedience sa buhay mo. Malibang nandoon yung pagsunod sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. At pang-apat, never underestimate the cost of stubbornness. Totoo ba madalas, yung katigasan ng ulo natin ang nagdadala sa atin sa paulit-ulit na pagkatalo sa buhay. Sino po aminado? Madalas, dahil sa katigasan ng ulo mo, kaya ka natatalo sa buhay. Totoo po ba, may mga tao nagkamali na before sa pera, sa pag-handle ng pera, pero inulit pa uli. Totoo po ba yan? Sino rito yung madalas na nababanggit ko na pagkatapos tanggapin yung sweldo, ilang araw lang tulala na uli. Totoo po ba yan? May ganong mga tao, nagkamali na before dun sa paghawak ng pera, pero inulit-ulit pa uli yung pagkakamali. May mga tao, totoo po ba, nagkamali na sa pag-handle ng relasyon, pinanggagalingan na yung nagiging cause ng kanilang pagkakagalit, mag-asawa o mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero inulit-ulit pa rin. And at the same time, may mga tao nagkasakit na before dahil doon sa kanyang lifestyle, pero inulit pa rin yung lifestyle na yun eh. At may mga tao, nanlamig na sa paglilingkod before, hindi pa rin natuto. Nanlamig pa uli. Alam niyo po, ano pinapakita rito sa atin ng Panginoon? Pansinin niyo. Ang sabi dito sa Joshua chapter 7, verse 7, at sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos, bakit mo pa pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay lamang kami at puksain ang kamay ng mga Amoreyo? Sana'y nasiyahan na kaming narirahan sa kabila ng Jordan. Ano tinuturo nito? Una, madalas may mga setbacks na pinayagan sa Lord. Hindi para matalo ka, bumagsak ka, kundi para makapag-reflect ka. Sino po naniniwala? Kaya may setback sa finances mo, hindi para ipatalo ka ni Lord, kundi para ipanalo ni Lord yung finances mo. Totoo po ba yan? Sometimes, hahayaan ng Diyos na magkaroon ng setbacks para ipanalo ang finances mo. Yung minsan maranasan mo na walang-wala ka kasi gusto ng Diyos sa mga susunod na panahon ng buhay mo, maranasan mo yung hindi mo pa nararanasang pagpapala sa buhay mo. Hindi ipinaranas ng Diyos sa iyo ang setback sa marriage mo, sa relasyon mo, para ipatalo lang yun ng Diyos. No. Ang gusto ng Diyos, ipanalo mo yung areas na yun ng buhay mo. Maging doon sa kalusugan mo, sa paglilingkod mo, hindi pinayagan ng Diyos yung mga setbacks na yon para ipatalo ka. Pinayagan yun ng Diyos para ipanalo mo yung area na yon ng buhay mo. Alam niyo po, si Lord, hahayaan niya yung maliit na pagkatalo mo para sa mas malaking pagkapanalo mo. Si Lord, hahayaan niya yung maliit na pagkatalo mo para doon sa mas malaking pagsulong ng journey mo.
Pansinin mo, baka kung hindi ka nawalan ng pera before, hindi mo naranasan yung walang-wala, baka wala ka ngayon sa kalalagayan na mas mahusay ka nang mag-handle ng finances mo. Baka wala ka ngayon sa kalalagayan na ang ganda na ng bahay mo, ang ganda na ng sasakyan na meron ka, ang ganda na ng laman ng passbook mo. Kung hindi pinayagan ng Diyos yung mga panahon na walang-wala ka, yung panahon na hindi mo alam kung saan ka kukuha. Alam niyo po, yung mga maliliit na pagkatalo na yan, pinayagan ng Diyos para sa mas malaking pagsulong ng buhay mo. Kung hindi pinayagan, pansinin niyo, kung hindi pinayagan ng Diyos, minsan, yung setbacks sa iyong marriage, baka hindi payapa ang buhay mo ngayon. Totoo po ba yan? Minsan, talagang papayagan ng Diyos na magkaroon ng setbacks kasi wala ka ng kapayapaan eh. Wala ka ng katahimikan, wala na yung kagalakan. So, may mga maliliit na pagkatalo sa buhay natin, pinapayagan ng Diyos para sa mas malaking pagkapanalo, para sa mas malaking pagsulong ng ating buhay. So, lastly, for us to be able na maitawid ang 2025 na tagumpay, never underestimate the cost of believing heresy or hearsay. Pansinin nyo, simula pa lang ng battle nila towards conquering the promised land, may mga hindi na naniniwala na kaya nilang manalo eh. Ang matindi pa ron, hindi mga kaaway nila ang nagsabi, kundi mga kasamahan nila mismo. Dito po sa Numbers chapter 13, sino pamilyar dito sa kwento na to? Sabi doon sa verse 32-33, kaya't sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang siniyasat sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroroonan o pinaroonan upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon. Ganun nila katindi describe yung mga tao doon sa promised land. At sabi nila, lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nephilim at kami sa aming mga paningin ay naging parang mga tipaklong. At gayon din kami sa kanilang paningin. Yun ang description ng mga pinadalang spies doon except sa kay Jacob at sa kay Joshua. Ay kay Caleb at kay Joshua. Ano pinapakita rito? Totoo ba minsan, kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo, sila pa yung hindi naniniwala na maipapanalo mo yung buhay mo. Totoo ba yan? Minsan, kung sino pa yung pinakamalalapit sa iyo, akala mo mga kaibigan mo, sila pa yung hindi naniniwala na maibabangon mo pa yung finances mo. Totoo ba yan? Maibabangon mo pa yung business mo, maibabangon mo pa yung karir mo. Minsan, kung sino pa yung mga malalapit sa iyo, kung sino pa yung akala mo susuportahan ka, sila pa yung hindi naniniwala na maibabangon mo pa yung marriage mo, yung relasyon mo. At minsan, kung sino pa yung pinakamalalapit sa iyo, sila pa yung hindi naniniwala na gagaling ka pa. At minsan, kung sino pa yung alam mong mga kaibigan mo, malalapit sa iyo, sila pa yung hindi naniniwala na magtatagumpay ka sa paglilingkod mo, sa ministry mo. Alam niyo po, yung mga Israelites, out of 12, 10 yung sa mga spies ang nagsabi ng negatibo. Ano pinapakita rito? Tandaan niyo po, gaya ng mga Israelita, bago pa magsimula ang laban, papasok sa promised land, may sinabi na si Lord eh. Ang sabi niya doon sa Joshua chapter 10, verse 8, sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag mo silang katakutan sapagkat ibinigay ko sila sa iyong mga kamay. Walang lalaki sa kanila na makatatayo laban sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Maniwala ka.
Hindi importante ang sinasabi ng tao ngayon sa finances mo. Hindi importante ang sinasabi ng mga tao ngayon sa relasyon mo. Hindi importante ang sinasabi ngayon ng mga tao sa kalusugan mo, sa sakit mo. Hindi importante ang sinasabi ng mga tao sa paglilingkod mo ngayon. Ang importante ang sinasabi ng Diyos sa journey mo. Ang pakinggan mo, ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kung meron mang gustong sabihin ng Diyos, tandaan mo, kung meron mang sabihin o gustong sabihin ng Diyos ngayon sa iyo, especially sa oras na to, ito yon. Yung anak, hindi pa tapos ang 2025, ipapanalo ko pa ang finances mo. Doon sa mga dumadaan sa mga matitinding laban sa kanilang finances, tandaan mo, kung meron mang gustong sabihin sa iyo ang Diyos ngayon, anak, kaya ko pang bigyan ng solusyon yung laban mo at kaya ko pang ipanalo ang laban mo sa finances mo. Sino po naniniwala? Kaya pang ipanalo ng Diyos yung laban mo sa finances mo. Yung akala mo mas mataas pa sa iyo yung mga bayarin mo, yung mga utang mo. Pero tandaan mo, kaya pa yang ipanalo ng Diyos. At sino po naniniwala? Kaya pang ipanalo ng Diyos yung marriage mo, yung relasyon mo. The same concept sa anumang sakit na meron ka ngayon. Kung meron mang gustong sabihin ng Diyos sa iyo, anak, before the end of 2025, kaya pa kitang pagalingin. Kaya pa kitang bigyan ng himala ng kagalingan. At maging doon sa mga nagsiserve sa Panginoon, kung meron mang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo sa oras na ito, anak, kaya pang ipanalo ang ministry mo. Maniwala ka. Hindi lang dinideklara ng Diyos na gagaling ka. Hindi lang dinideklara ng Diyos na magkakapera ka pa, makakalaya ka pa sa mga bayarin mo. Hindi lang dinideklara ng Diyos na maaayos pa ang relasyon mo, magtatagumpay pa ang pagsiserve mo, kung hindi ipinapangako pa ng Diyos yung mga bagay na yan. Gaya ng sinabi niya kina Josue o kina Joshua. Ang sabi ng Panginoon, walang makatatayo sa inyong harapan. Ipinanalo ko na ang inyong laban na yan. Maniwala ka, ipapanalo ng Diyos at ipinanalo na ng Diyos ang laban na meron ka. So church, maniwala ka, hindi nagkataon, ito pala ang dahilan bakit pina-attend ka ng Panginoon this morning. Hindi nagkataon na kaya pala pinilit ng Diyos na marinig mo ang mensaheng ito dahil para sa iyo pala to na may dinadaan ng matinding laban sa finances, sa marriage, sa relasyon, sa sakit, at sa iyong paglilingkod. This morning, let us continue to commune with the Lord. Let us continue to believe na bago magtapos ang 2025, Lord, mananalo pa kami. Meron ka pang ipapanalo sa aming laban, sa aming buhay. Ipapanalo mo pa yung aming pera, yung aming kabuhayan, yung aking relasyon, yung aking pamilya, yung aking sakit, yung aking paglilingkod. So church, pwede po ba tayong tumayo lahat? As we declare the glory of the Lord, the goodness of the Lord, i-claim natin na this morning, hindi lang yung basta diniklara ng Diyos sa buhay mo, o hindi ipinangako pa ng Diyos yung tagumpay sa laban na meron ka ngayon na dinadaanan sa buhay mo.